Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarowana. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is napaka-popular ding topic with regard to arowana. Ito yung protruded lower jaw or in short PLJ. So ano ba to at ano ba yung mga way para maiwasan to? So nood lang kayo dyan guys. So gaya nga nasabi ko sa inyo sa intro, ang topic natin ngayon ay tungkol sa protruding lower jaw. Napakagandang topic nito and promise ko sa inyo guys, mamaya lang maglalabas na kayo ng salamin, titingin kayo sa salamin. Kung bakit, manood lang kayo. So bago tayo mag-start, shout out muna kay Ron Chris Garcia. So, simula na tayo. Ano nga ba ibig sabihin ng PLJ o protruding lower jaw? So, ang ibig lang naman sabihin yan, mas mahaba yung lower jaw ng arowana nyo as compared sa upper jaw. No? So, kung makikita nyo dyan sa screen, pinahiram tayo ng picture or example ni Nigel Sia. No? So, thank you Nigel Sia for sharing your arowana dito sa video na to. So, makikita nyo dyan na mas mahaba yung lower jaw ng arowana ni Nigel as compared dun sa upper jaw. So ano ba yung mga theories kung bakit nagkakaganyan yung arowana? So mga theories lang to. Ito yung mga popular. So babanggitin ko lang to para at least meron kayong idea. So number one dyan is genetic. So kung genetic, ibig sabihin ang nagdidikta is gene. So wala kayong magagawa dyan. Magugulat na lang kayo habang lumalaki, mapapansin nyo, nagkakaroon na nga ng PLJ. Second is nutrition. No? So kung kulang daw sa nutrition, medyo kinulang kayo sa pagpapakain, somehow naapektuhan yung growth and may tendency raw na magkaroon ng PLJ. So, sa mga theories na babanggitin ko, dito ako somehow medyo hindi nag-a-agree. Mamaya ako na-explain kung bakit. So, third is possible daw trauma. No? So, madalas nabubunggo. Ang mangyayari is parang defense mechanism na nung katawan. Since nabubunggo, mas humahaba. Siguro para protektahan niya yung pinakaulo nung arowana. Again, these are theories, so hindi ko magagaranti kung totoo man yan or hindi. Ngayon, dito na tayo sa fact, and ito na yung magandang part. Di ba sabi ko sa inyo, maglalabas kayo ng salamin. So, bakit? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, actually, somehow, tungkol na sa tao, no? Pero maganda to kasi mas maiintindihan nyo bakit merong PLJ yung arowana. So bilang dentista, meron kaming tinatawag na facial profile. Maganda to kasi ma-relate natin to later sa PLJ ng arowana. So meron kaming tinatawag na una is class 1 profile. Ito yung tinatawag naming Hollywood profile o yung artistahin. Ang ibig lang sabihin nito, pag nag-side view kayo, no? And then kumuha kayo ng ruler or nag-draw kayo ng straight line mula ulo nyo papunta sa upper jaw and then sa lower jaw. Makikita nyo dyan sa screen. Straight. So ayan, kumuha na kayo ng salamin. Pwede nyo nang tingnan yung sa inyo kung nandun ba kayo sa tinatawag na Hollywood profile. So itong Hollywood profile, kaya nga ito naging Hollywood profile is because kadalasan sa mga artista, no? Or yung mga mag-aartista, nagfo-fall sa profile na to. Kaya kung gusto nyo mag-artista, tapos hindi kayo class 1 profile, hindi ko sinasabing hindi kayo magiging artista. Maliit ang chance na magiging artista kayo. Kasi kung sa audition, mapapansin nyo, yung mga profile nila is this one, Hollywood profile or class 1 profile. And hindi naman sa pagmamayabang, no? Yung sa akin ay, hindi, joke lang.
Actually, sa akin, medyo retruded yung jaw ko or mas prominent yung upper jaw ko kaysa sa lower jaw. So, meron nga class 2, no? So, dito ako nagfo-fall. Ang class 2 naman, marami or meron niyang subcategory. Hindi na natin di-discuss kasi hindi na maimportante ito sa topic natin. Ang dapat niyo lang malaman sa class 2 ay, ito yung profile naman na pag nag-draw kayo ng line, makikita niyo dyan sa screen na mas retruded or naka-atras naman yung lower jaw as compared sa upper jaw, no? So, most Filipinos, no, dito nagfo-fall. Ako rin, dito rin ako nagfo-fall. And dito rin nauso yung term na walang jaw. So, kung naabutan nyo pa yung time, no, merong tawagan na, uy, walang jaw. Yung term na yun actually is somehow pangit na connotation, no? Kasi ang walang jaw is a slang term talaga para sa walang jaw, no? Kung merong tao or most of the Filipinos are retruded nga yung lower jaw or mas prominent yung upper jaw sa lower jaw. Merong mga cases na sobrang halos wala silang jaw, kaya nabuo yung term na walang jaw or walang jaw. So next on the list natin, dito na, no? Class 3. Ang class 3 naman is, makikita nyo dyan sa screen, siya naman yung prominent naman, yung lower jaw. So dito na magfo-fall, no? Kung ikukumpara natin sa arowana, dito na magfo-fall yung PLJ na case ng arowana. So, pag-usapan naman natin ng treatment. So, ano ba muna yung ginagawa sa treatment ng mga merong class 3 or babalo sa tao? So, yan muna yung unahin natin kasi mamaya ma-relate din natin to sa arowana, no? So, una na dyan, kapag palaki pa lang yung tao, no? Nandun pa lang siya sa growing stage or adolescent stage, usually yung ginagawa is interceptive treatment. So, interceptive meaning, bago pa man lumaki or humaba yung baba, no? Ipe-prevent mo nang lumaki. So, ang usual na ginagawa dyan is, ayan, katulad ng example na yan, extraoral appliance, no? So, chin cup para mapigilan nga yung paglaki ng baba. Kaso mahirap yan gamitin kasi just imagine, no, ilang years nyo yan susuot and then 24/7 nakasuot yan. Madaling isuot pero ang mahirap dyan is yung compliance mismo ng patient. Just imagine, no, nasa adolescent stage nga yan. Tapos yan pa yung time na magsusuot kayo ng ganyan. E de, malamang yan, either nabully kayo or parati kayo nakakantsawan. So, yan ang problema dyan sa extraoral. Meron naman mga intraoral, pero yun nga, depende sa case eh. So, ang importante lang dito na maintindihan nyo, interceptive during the growth stage ng isang tao. So, dyan yan ginagawa. Next is yung surgical, no? Dito na yung may operasyon. Ito naman usually ginagawa dun sa adult stage, yung time na wala na halos growth or hindi na halos lumalaki yung tao. So sa adult stage, isang popular na treatment or surgical method dito is yung genioplasty, wherein nagdadagdag or nagbabawas sa chin area or sa baba, pwede rin namang i-move. So genioplasty yung term, which is, ito yung pag-uusapan natin kasi ito yung somehow, I think, the same procedure na ginagawa kapag nagsusurgery sa arowana. So, makikita nyo rin dyan sa screen nyo, no? Binawasan ni Nigel yung lower jaw ng kanyang arowana. So, usually, ang procedure dyan is sinesedate or papatulugin and then manual, no?
ginagamitan yata nila ng pliers or cutter para bawasan yung lower jaw. So ngayon, ang tanong dyan is, bakit usually nag-fail or bakit bumabalik? Kasi kung titingnan nyo yung pinag-usapan nating treatment kanina for human, no? Yung surgery dyan, usually ginagawa dun sa adult stage na, dun sa stage na wala na halos growth sa bone. It just so happen, imposible naman kasi na maglagay tayo ng appliance, no? Or kung hindi man imposible, wala pa ako nakikita naglagay ng extra-oral or intra-oral appliance para sa arowana. So just imagine, lalagyan nyo ng chin cup yung arowana, malabo naman yata yun. Sa tao nga, hirap na hirap magsuot sa isda pa. So usually dyan, surgical treatment ang ginagawa, which is, yun nga, nagbabawas ng jaw. And pag nagbawas, let's say 10 inches kayo nag-surgery, nandun sa growth stage pa yun Hindi naman ibig sabihin nagbawas kayo, hindi na lalaki. Worse, baka matrigger pa nga, mas humaba pa. Kasi defense mechanism ng katawan is to repair. Baka mamaya isipin nung jaw, nabawasan tayo, kailangan double time. Mas bilisan natin yung growth. So may chance pa nga na mas mahaba pa or mas pangit pa yung kalalabasan niyan pag bumalik. So yung ginawa ni Nigel dyan, sinergery niya after, I think, 10 years na yata itong arowana na to bago niya ni surgery. So yung chances na bumalik, mas mababa. Ngayon, sa theories, kung ako ang tatanungin nyo, dun sa tatlong theories na nabanggit natin, kung bakit hindi ako masyadong pabor dun sa nutrition, kasi nga, yung PLJ is more of overgrowth nga ng lower jaw. So, bakit mas kulang na nga yung nutrition mas hahaba pa yung jaw? Di ba dapat, kung yun lang din naman ang case, kung nagkulang ka sa nutrition, mas possible pa na palanjo ang kalabasan ng arowana nyo. So, para sa akin, mas pabor ako doon sa genetic, no? So, possible yan, genetic. Siguro merong chance na yung magulang nung arowanang nabili nyo may PLJ, malaki yung chance. Pwede niyang ipamana. And if that will be the case, wala kayong way na ma-prevent na humaba nga yung jaw, yung lower jaw. And mas tinatanggap ko pa nga yung trauma na theory. Kasi nga, defense mechanism, possible na kung mauuntog, again, pwedeng humaba siguro. Again, it's just a theory, so hindi natin mapuprove kung totoo. Pero kung ako, sa akin yung genetic ang cause niyan. So, ano yung way para ma-prevent nyo? Wala Kung genetic, walang way para ma-prevent. Ang masasuggest ko lang sa inyo is, kung pipili kayo, lalo na super red, no? Yun nga, pumili na kayo ng at least 12 to 14 inches above. Kasi kung pipili kayo ng 6 inches, hindi naman pinapanganak yung arowana na meron ng PLJ. So kung bumili kayo ng 6 inches, pare-pareho pa yan, walang mga PLJ yan. Pero habang lumalaki, dun yung makikita kung sino nga yung merong PLJ. And that's about it, guys. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. Masaya ako kasi somehow na-correlate ko yung profession ko dito sa topic natin. And as usual, thank you for watching. Please make sure to subscribe, pa-like, and share. Bye!